Minsan ang pinakamatapang na desisyon ay ang pinakatahimik. Noong November 5, 2025, ang dating talk show queen na si Kris Aquino ay nagpahayag sa social media upang kumpirmahin kung ano ang espekulasyon ng maraming tagahanga. Siya at ang kanyang mga anak ay alis sa Metro Manila at babalik sa kanyang pinagmulan sa probinsya ng Tarlac. Sa simpleng caption na, probinsyana na si KCA and it's love, love, love. Minarkahan niya ang isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang nakasentro sa pagpapagaling, pamilya at pagbabalik sa kanyang probinsya. Ang hakbang ay laban sa backdrop ng isang matagal at malalim na mahirap na labanan sa kalusugan para kay Kris Aquino. Pagkatapos ng mga taon na pakikitungo at pakikipaglaban sa maraming autoimmune disorder na malalang sakit at masensinang pagpapagamot, ibinahagi niya sa publiko na kailangan niyang pagtanakutuhan ng pahinga mula sa maingay na lungsod, pagbisita sa ospital at patuloy na pangangailangan ng pampublikong buhay. Ang Tarlac ay hindi lamang isang lokasyon, ito ay tahanan. Ang kanyang bagong tirahan ay ang ancestral house ng pamilya, ang parehong tahanan ng dating pagmamayari ng kanyang ina. Sa kanyang Instagram post, inilarawan ni Kris ang hakbang na ito bilang isang hakbang tungo sa isang mas simple at mas grounded na buhay para sa kanya at sa kanyang mga anak. With the move, Kris also seems to be redefining what family life means for them now. Sa kabila ng patuloy na mga alalahanin sa kalusugan, mga malakiang gastusin pinansyal at pagkakaroon ng mga nurse at katulong, sinabi niya na sinusubukan nilang mamuhay bilang isang nuclear family. Ang kanilang bagong routine, sabay-sabay na pagkain, bawal ang gadgets, sa labas ng pakikinig ng musika, at ang mga simpleng bonding moments na walang kasamang mga screen o showbiz. Ibinahagi niya ang isang magiliw na anekdota nang sabihin niya sa kanyang panganay na anak na ang kanilang bagong tahanan ay naging bahay noon ng kanyang yumaong lola. Siya ay tumugon ng natatanggol. Sinabing ito ay bahay ni Lola. Ngunit isang malumanay na katiyakan ang nanalo sa kanya na nagbigay ng isang ngiti na inilarawan bilang puno ng pagmamahal at pasasalamat. Sa gitna ng paggamot, pananakit ng buto at komplikadong mga pagbabago sa gamot na kasama ang mga pagtatangka sa mga bagong gamot na hindi maayos, inamin ni Kris na nanatili ang kanyang sakit. Lumalaban siya hindi lamang sa kanyang mga anak at pamilya kundi maging sa kanyang mga matatalik na kaibigan na patuloy na nagsusuporta sa kanya sa financial na bagay. Na special mention ni Kris ang dalawang taong malalapit sa kanya sa showbiz at ito ay walang iba kundi sina Willie Revillame at Vice Ganda. Kris admitted na malaki na ang pagkakautang niya sa dalawang taong patuloy na nagsusuporta sa kanya. Diretsahang sinabi ni Kris na ang lahat ng mga iyon ay walang kapalit. Bagkus bukas ang painalok sa kanya ng dalawang kilalang personalidad na magpapatuloy ang kanilang suporta hanggang siya ay tuluyan na makakawala sa kanyang mga iniindang sakit. Pero sinabi niya na babayaran niya ito sa oras na makabangon na siya sa kanyang tinutulugang kama kahit na alam niyang hindi tatanggap ng kabayaran sina Kuya Will at Vice Ganda. Ngunit ang pag-akbang sa bagong buhay na ito sa Tarlac ay hindi para sumuko. Ito ay parang pagpili ng pangangalaga, pagmamahal at katatagan. Sa mga darating na linggo at buwan, si Kris at ang kanyang mga anak na lalaki ay mag-aayos sa buhay probinsya. Bagamat walang inihayag na marahas na plano sa pagbabalik, tila malinaw ang pagtuon, pagbawi, pamilya at mabagal ay tuloy-tuloy na pagaling. Siya ay naiulat na nakatira sa dating tahanan ng kanyang yumaong ina at kapatid, nakikibagay sa isang mas tahimik na pamumuhay na angkop sa kanyang mga pangangailangan sa kalusugan.